Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Maraming salamat po at andito po ang NBI para tulungan po kayong lahat. Kung meron po mga reklamo at sumbong, magtungo po kayo dito. Dito po sa NBI, puro mga professional, bawal po ang bobo at tanga dito sa NBI. Maraming salamat po. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Sir, yung po sa naging tugon ni former Congressman Mike Defensor kahapon sa kanyang Facebook post, kanya po binabanggit na tila sila lang talaga yung tinutugok ng investigasyon at parang ang sinasabi po niya hindi po bibigyan pansin yung ibang mga involvement po sa operasyon ng kanilang pong kumpanya. At maliwanag po niya sinabi po doon yung isang di umano cabinet secretary at isang senador. Sa pong sipat po, Director, meron po kung ano pangalan yung kanyang sinasabi? Well, ang sinusundan po natin sa ating investigation palagi ang ebidensya. Malino naman po yung ating inilatag dito. Ito po, itong mga ebidensya yung pinilatag natin. Galing po ito sa SEC, galing po sa ating sa local government ng Pasig. Wala naman pong lumalabas na ibang pangalan, kundi pangalan po nila may defensor at pamilya nila. Nakita niyo naman po yung mga porsyento ng pagmamayari at kontrol ng mga kumpanya. Sa kanila lang naman po lumalabas. Ngayon, kahit magturo po siya ng iba, hindi naman po depensa yun sa nangyaring krimen na porke may kasama kang iba na hindi napasama, hindi wala ka ng kasalanan. Yung kung gano'ng paliwanag, hindi po siguro katanggap-tanggap po sa korte. Ano po. Good morning everyone. Dito ulit tayo. Kasi kahapon, present natin yung plano, no? Yung paano binago yung plano. So ngayon, meron kaming mga ipapakita na i-repair na slides dito para sa mas maliwanag na dahilan kung bakit kailangan natin magkaso. So, siguro yung mga camera mas maganda kaysa sa akin yung tutok dun sa mga slides yung tutok na pinapakita natin. Ano? So, ito yung slide number 1. No? So, kahapon, nung naipakita natin kung ano yung mga ginawang pagpapalit ng physical na infrastruktura ng isang gusali para may isagawa ang operasyon ng human trafficking doon sa Clickpoint Corporation. Pinakita natin na may lihim na daanan na nag-uugnay ng KTV at hotel. Hindi ito daanan ng publiko. Dito po dinadaan ang mga biktima papunta ng kwarto ng hotel. Ang ibig sabihin, hindi po ito dalawang magkahiwalay na establishmento. Ito po ay magkarugtong para isagawa po ang krimen ng human trafficking. Pinag-isa po itong estruktura. Kaya po pinalitan yung plano na yan. Ngayon naman, ang ipapakita po natin ang tatlong bagay. Una, ang istruktura ng korporasyon sa likod nito. Yung corporate structure po na tinatawag. Ikalawa, kung paano ang isang pamilya na nakaupo sa lahat ng board. At ikatlo, kung sino talaga ang may control ng operasyon. Mula po doon, maliliwanagan kung bakit nag-aain ang NBI ng kasong qualified human trafficking. So, next slide please. Dahil po sa pangalawang slide na yan, may makikita po natin, nasa na yung sa slide pa, yung may mga pregnancy kit. Ayan. Nandiyan dyan po makikita natin, ano, may pakikita po kung ano ang mga ginawang mapapakita po natin na paalala kung ano nangyari sa mga biktima, bakit sinasabing sila exploited. Ayan po, nakalagay, barado yung lababo. Bakit po barado? Sapagkat lagi na siyang nasusukaan yung mga babae na lalasing. They're forced to mingle, uminom po ng mga alcohol at malasing. Andiyan dyan po, may mga gamit na pregnancy test para tingnan po yung kung sila ay buntis. Madami po sa kanila mga single mothers na nag-aana, gustong kumita ng pera. Anong ibig sabihin po nito? Vulnerable po sila. At sila po ay na-expose gabi-gabi sa ganitong uri ng working environment.
Ang sinasabi po rito kahapon ni Ginoong Mike Defensor, wala daw namang pilitang nagyayari. Pero pag makita po ninyo yung exploitation, yan pong second slide dito, makikita ninyo, nandiyan dyan po ang patunay na exploitation. Mga kababaihan, mga nanay na dalaga, na inalok para sa sexual na pang-aabuso sa loob ng isang establishmento na iniligtas po noong ika-21 ng Abril ng NBI, ng local government ng Pasig at ng social worker development po natin. Hindi po sila numero lamang. Sila po ang dahilan kung bakit tayo nandirito. Sila ang dahilan kung bakit hindi tayo titigil sa pagtatapos ng sarili na ginawa at pagresyo, kundi susundan po natin ito ng kaso upang mapanagot ang mga dapat po managot. Next slide please. Ito naman pong pangatlong slide na to, dito nyo makikita, ngayon po, sasagutin natin yung control ng ClickPoint Development Corporation. May dalawang paraan ng control at parehong nasa kamay ng pamilyang Defensor yan. Yung una po, makikita nyo pagmamayari, 72.96% ng ClickPoint ay hawak ng Pax Libera Mining. Ito ang controlling shareholder. At ang Pax Libera naman ay 75.54% kontrolado ng mga Defensor. Kung saan, si Mike ang may-ari ng 65%. Kaya hindi direkta kahit hindi direkta ang pamilya nasa likod ng pinakamalaking bahagi ng ClickPoint. Ikalawa, ang pamunuan o board. Tingnan po ninyo ang tatlong tutok sa posisyon ng ClickPoint. Si Mike Defensor, ang kanyang asawa na si Julie Rose Defensor, at ang kanyang anak na si Attorney Micaela Francesca Defensor, ang corporate secretary. Kaya ang konklusyon ay malinaw. Ang pagmamayari at pamunuan, yung po sinasabi natin na pagmamayari at control, ay ang pamilyang Defensor po. Iisa po yung address ng mga yan, doon po sa mga dokumento kaming nakalap. Next slide please. Para po maintindihan natin ang control, balikan natin ang kasaysayan nito. Noong 2022 hanggang 2023, si Mike Defensor ang nakatalang 93% na direktang beneficial owner ng ClickPoint. Halos buo sa kanya na po yan. Pagkatapos ng 2024 hanggang 2025, ibinaba ito ng 2.58%. Pero saan po napunta ang kontrol? Hindi po ito nawala. Idinaan lamang sa Pax Libera Mining. Ibig sabihin, inilipat lamang po pagmamayari sa Pax Libera Mining na kanina, we already established na Pax Libera Mining ay sa mga Defensor din. Tingnan po ninyo ang chart sa kanan ng Pax Libera. 75.54% kontrolado ng pamilyang Defensor. Si Mike, 65.27%. Dagdag pa si Julie Rose at ang 5 Mike's Realty na sa mga Defensor din po. Kaya ang konklusyon, 93% noong 2023 hindi nawala. Naging 75.54% ang kontrolado ng Pax Libera. At ang Pax Libera naman ang may hawak ng 72.96% ng ClickPoint. Lumipat lamang ng anyo at control pero nanatili sa mag-asawa at sa pamilya ng Defensor. Next slide. Ito na po yung tinatawag nating magkakaugnay na direktor sa posisyon at sa stage. Interlocking director po ang tawag sa likan dito. Ngayon, tingnan natin ang posisyon at ang shares ng bawat kumpanya sa loob ng bawat box dito sa slide na ito. Ang posisyon sa itaas at ang porsyento ng pamamayari sa baba. Pansinin po ang hilera ng naka-highlight. Iyan ang pamilyang Defensor. Si Mike ay chairman ng ClickPoint at Pax Libera at may 65.27% ng Pax Libera. Si Julie Rose ay presidente, CEO at chairman ng Blue Hotel. Si Micaela Francesca ay corporate secretary. Tatlong kumpanya. Hindi lang po sila nakaupo sa board. Sila rin ang may hawak ng malalaking shares ng kumpanya nito. Ito po ang buong larawan ng interlocking directorate. Hawak ng pamilya, lahat ng mataas na posisyon at kasabay nito ang pagmamayari. Next slide. Ano ang partisipasyon ng mag-asawa sa kontrol ng buong operasyon? Ngayon, tutukan natin ang mag-asawang si Mike at Julie Rose Defensor. Bilang mag-asawa,
kontrolado nila ang buong operasyon sa dalawang paraan, sa pagmamay-ari at sa posisyon. Sa pagmamay-ari, si Mike, 65.27% ng Pax Libira at si Judy Rose, 55.5% bukod sa kanilang 25% sa bawat isa sa 5 Mikes Realty Corporation. At dahil sila ay mag-asawa sa ilalim ng Family Code, umaabot tumigil kumulang na 70.81% ang kanilang conjugal na control sa Pax Libira. Sa posisyon, si Mike ang chairman ng Clearpoint at Pax Libira, si Julie Rose ang presidente ng Clearpoint, CEO ng Pax Libira, at pinaka-critical chairman at presidente ng Blue Hotel mismo kung saan nangyayari ang krimen ng human trafficking. Kaya pang pinagsama ang kanilang pagmamayari at ang kanilang mga posisyon, ang mag-asawa ang may kontrol sa buong operasyon mula sa holding company sa itaas hanggang sa actual venue kung saan nagaganap ang krimen. Ito po, may sinasabi kahapon si Ginoong Mike Defensor, may senador, may congressman, kung sino-sino binabanggit na may-ari, pero ito po dokumento ang nagsasalita. At bilang abogado under the rules of court, ang rule po namin dyan sa rules of evidence, the document will speak for itself and the best document is a written document unless proven na itong dokumento ay peke. Next slide please. Bakit tayo naghahain ng kaso? 4 na legal na provision po ang nakalaan dito. Bakit po mahalaga ng lahat ito sa kaso? Dahil sa struktura ng korporasyon, yun na po mismo ang ebidensya. Tumutugma sa bawat natuklasan na elemento ng qualified human trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208. Section 4L, ang nag-organisa o nagpondo, itinayo at pinondohan ng mga depensor ang bawat kumpanya. Section 10L, kapag korporasyon ang nasa likod ng may-ari at opisyal ang mananagot. Section C, isinagawa ng sindikato ang magkaugnay na board ng pamilya. At Section 5, malakihan na pambibiktima, 50 mahigit po at nakatao ang biktima dito ng human trafficking. Ang buong punto po, lahat ng nagtatago at nagpapatunay lamang na ang pamilya kung saan lugar na yun. Yung pong lugar na yan ang talagang ginamit for human trafficking. Ano ngayon ang ating mensahe? Last slide. Sa pagtatapos po, ang mensahe ng NBI simple. No one is above the law. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatago, susundan ng NBI ang kontrol hanggang sa tunay na may hawak nito. Para po sa mga biktima ng human trafficking, hinahain natin ang masumusunod sa mag-asawang Michael at Julie Defensor. Qualified trafficking in person sa ilalim ng Section 4A at L, kaugnay ng Section 60 ng Republic Act 5208 as amended sa mga opisyal ng Clearpoint at Serene Blue Hotel, Section 5A sa pagpayag na magamit ang lugar para sa trafficking. Bilang huling paalala po, itinuturing natin na inosente ang lahat ng nasasaktan, kasama na po ang pamilyang Defensor at si Mike Defensor, hanggang mapatunayang nagkasala sa hukuman. Ang mga ito inatuklasan at rekomendasyon ng NBI sa ilalim nito sa isang preliminary investigation at paglilitis sa korte. So maraming salamat po at tayo po ay maaari lang mag-entertain ng inyong mga katanungan. Magandang hapon po ulit sa inyo. Sa mga magtatanong po, maaari pong sabihin muna ang inyong pangalan at ang inyong organisasyon bago nyo po ibigay ang inyong tanong. Salamat po. For the question, first question would be, yes sir. Good morning po, Director John Consulta po ng GMA News. So, regarding po sa pinakita niyo po mga pictures po kanina, we've seen na meron po mga contraceptives at meron din pong pregnancy tests. Pwede po ikwento sa amin, sir, ano ba yung nasa likod po nun? Ito po ba yung kanya-kanyang dala ng mga babae o meron pong taong magbibigay po talaga para po sa kanya? Kung makita niyo naman po, nakapakete ito ng uniform So galing po ito mismo doon sa establishmento, may nagbibigay sa kanila po ito.
At nung ginawa po natin yung raid at rescue, tumambad po sa atin yan. Nakita po natin yan. Alam ko po, nandiyan din po kayo nung pinasok natin yung establishment na yan. Bukod po dito sa angle ng human trafficking, we also notice, sir, na meron din pong presensya ng droga. Ito po ba din, sir, ay sinisilip din po ng NBI regarding sa accountability po ng mga may-ari po ng ito? Well, yung nahulihan po natin doon na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ay nakasuhan na po yan. At yung angulo, kung may kinalaman yung establishmento, ay atin pa pong patuloy na imbisigan at palalawakin yan. Ang malinaw lang po talaga rito, mula po nung itinayo yung establishmento, ang malinaw na krimen dito, ay yung talaga pong qualified human trafficking. Sir, yung po sa naging tugon ni former Congressman Mike Defensor kahapon sa kanyang Facebook post, kanya ko binabanggit na tila sila lang talaga yung tinutubok ng investigasyon at parang ang sinasabi po niya hindi po bibigyan pansin yung ibang mga involvement po sa operasyon ng kanilang pong kumpanya. At maliwanag po niya sinabi po doon yung isang di umano cabinet secretary at isang senador. Sa inyo pong sipat po, Director, meron po bang katotohanan yung kanyang sinasabi? Well, ang sinusundan po natin sa ating investigation palagi ang ebidensya. Malinaw naman po yung ating inilatag dito. Ito po, itong mga ebidensya yung pinilatag natin, galing po to sa SEC, galing po sa ating mga sa local government ng Pasig. Wala naman pong lumalabas na ibang pangalan, kundi pangalan po nila Mike Defensor at pamilya nila. Nakita niyo naman po yung mga porsyento ng pagmamayari at kontrol ng mga kumpanya. Sa kanila lang naman po lumalabas. Ngayon, kahit magturo po siya ng iba, hindi naman po depensa yon sa nangyaring krimen na porke may kasama kang iba na hindi napasama, hindi wala ka ng kasalanan. Yung pong ganung paliwanag, hindi po siguro katanggap-tanggap po sa korte. Ano po. On the last note na lang po, sir. Doon po sa iba pang mga dokumento na ating po nakalap, binabanggit po kasi ni former Congressman Mike Defensor na yung doon pong kanilang building ay meron pong permit sa Pasig City Hall. Pero base po sa inyo po mga nakalap na mga dokumento, ito po ba, sir, tumutog ba doon sa kanyang sinasabi o otherwise po? Yung po ating ipinakita mga blueprint kahapon, those are official blueprints na submitted po sa City Engineer's Office po ng Pasig yan. At nakita naman natin yung video niya, napanood ko rin po, may nagpakita sa akin. Ang pinapakita niya yung labas ng structure eh. Ang pinag-uusapan po natin mga pinalitan na hindi angkop doon sa disenyo ay yung sa loob. At nakita naman natin talaga na mayroong nakatagong hagdanan, nakatagong pintuan, yung supposed to be na design na hindi naman daanan ng sasakyan, nilagay nilang daanan ng sasakyan to make it convenient to cater to the customers ng ATV po na kanilang ginagamit. Last na lang, sir. Doon po sa qualified trafficking, lahat po ba ng mga opisyal ng Twin Point ay pasok po doon or meron pong pagkakaiba-iba sa kanila pong accountability? Binanggit ko po yan kanina, may pagkakaiba-iba po. Sabi ko nga po, doon po kay Mike Defensor at Julie Defensor, qualified trafficking in person sa ilalim ng Section 4A at L, kaugnay ng Section 16 ng Republic Act 9208. Doon naman po sa ibang opisyal ng Clip Point at Cyril, Section 5A po. So, yan po bukas yan po yung iahain natin sa prosecutor's office po. Thank you, sir. Salamat po. Next question po. Ma'am? Good morning, Director. Si Cherry Ilang po ng SMNI. Tanong ko lang po kung itutuloy niyo po ba ang pag-file bukas at saka bali ilan po lahat ng mga opisyal, bukod po sa mag-asawang defensor, bali ilan po lahat ng mga opisyal mula po sa Play Point at saka sa Blue Hotel po ang kakasuhan. Bukas po yan, ipopile natin at yung exact numbers yan lalabas bukas sa complaint and we will inform you. Lahat po ng official na lumabas doon sa listahan kasama po sa ating mga kakasuhan. Thank you po. Yes, Next question. Hi sir, Gio po from TV5. About Florence Tan, isa siya sa mga naabutan doon, nag-raid tayo sa ATV4. What happened to him? Bakit hindi po siya na-aresto? Kasi ngayon, balak din po siya natin. na-aresto po siya nun. Na-aresto po. Okay. Na-aresto po siya nun, dinala po siya rito. Pero what happened sir after that? Kapailan po siya ng kaso rin. Pero hindi po siya dito nakapasok dahil ito po yung corporate instructor yung kakasuhan. Bukas po kasama rin po siya sa kakasuhan.
Okay. Qualified. Hindi po, iba po yung kasong ipapasok sa kanya. Papasok po yun sa trafficking pa rin, pero tinitingnan natin yung elemento sa solicitation po. Sir, kahapon pala former Congressman Mike Defensor, marami siyang strong words against you and he even mentioned yun na po kung na dapat yung NBI imbestigahan nila yung mga totoong katiwalian. Di umano, he even mentioned flood control projects and even connecting it to your wife sa may Laguna. Your comment on that? Well, lahat naman po iniimbestigahan natin. Kung meron pong ebidensyang pumapasok, iimbestigahan po natin yan. At narinig ko yung mga sinabi niyang strong words. Alam po ninyo, simple lang naman yan. Pag yung iyong argumento, wala kang masasabi na ang kontra o contradicting dun sa malino na ebidensya, ang gagawin mo, sasabihin mo na lang ng bobo at tanga yung isang tao, hindi po ba? Yun po yung pinakamadaling sabihin para pa walang visa yung mga dokumento o ebidensya nilalabas. Pero ngayon po, ito po produkto ng pag-iimbestiga ng NBI. Very unfair naman na tawagin kabubuhan ng katangahan ng NBI na maglabas sa mga dokumento na matitibay. Ang nakikita po kung kabubuhan ng katangahan sa pangyayaring ito, ay yung inadamay mo ang iyong pamilya sa isang illegal na gawain at tapos you will cry na pinupolitik. At sila na rin na nagkwento na wala namang ibang dumadaan doon sa mga hagdanan na yun, kundi kung pagkakaroon ng transaction, yung babae, dadalhin doon sa kwarto kung saan yung Blue Hotel, ano po. So, na-recall po nila lahat yan. Yung sinasabi pong walang pilitan, tama naman na physically walang pilitan, pero exploitation based on their poverty, based on their needs. Sabi ko nga, yung profile nito, mga single mothers to mga to, na nangangailangan kumita. Hanggang sa nagsusuka na dahil pinipilit sila uminom. Dahil magkano isang order ng beer doon, ng inumin, mahal talaga. So, pag marami kang nainom, maraming komisyon. Ganun po yung sitwasyon na nangyayari dyan. Based po dun sa salaysay nila at investigation ninyo, yung 55 women victims po na yan, ay magkakakilala po ba? Saan po galing? At matagal na po ba sila na-exploit po doon sa iba-ibang lugar po. Iba-ibang lugar po, iba-ibang probinsya po sila nang galing. Iba nga po doon, nalaman namin yung masara na, doon na tumitira mismo. Doon na po sa Chicago KTV na mismo nakatira. Bali, isang personalidad lang po ba yung nag-recruit sa kanila? Iba-iba po yan. Kaya nga po ginawa ng sindikato, kaya po pumapasok tayo sa qualified human trafficking. And yung tungkol po doon sa nasabat nga po na illegal drugs, who are taking these illegal drugs po based on your investigation? Well, meron pong personalidad at nakasuhan na po yun. Ngayon, ang tinitingnan po natin is the responsibility also of the owner and operator ng Chicago PTV dahil hindi po naman tago yung paggamit ng droga. Pagpasok pa lang namin ng pintuan, alam na namin yung kami po ng pinagbabawal. And bukas na lang po, what time po kayo po, and personally po ba kayo ay pupunta rin sa pag-file? Hindi naman kailangan ako. We are agent on case na sila mismo yung mag-fight ito. And last words na lang po, if you're confident na mananalo ang NBI na sa pag-file ng kaso against former Congressman Defensor. Let me say this, no? Si Mike Defensor at kanyang pamilya hanggang ngayon, they're innocent until proven otherwise. Yun nga lamang, malakas ang ebidensya. Kaya kung tinatanong mo ng confident, hindi namin isasampa ang kaso kung ito ay hindi tumutugon sa Memorandum Circular number 20 ng Department of Justice that there is reasonable certainty of conviction. So ibig sabihin, nakasisiguro ang NBI, ang mga nag-imbestiga dito, kaya nga medyo nagtagal ng 2 buwan sapagkat aming pinag-aralang maigi kung ano ang mga ebidensyang isusubite sa piskalya at eventually ang gagamitin ebidensya ng piskalya pagkakat sa korte. Thank you, Director. Next question po. Wala na. Kung wala na po kayong tanong, maraming salamat po for coming at salamat din po sa inyo, Director Melvin Matibag. Maraming salamat po at adirito po ang NBI para tulungan po kayong lahat. Kung meron po mga reklamo at sumbong, magtungo po kayo rito. Dito po sa NBI, puro mga professional, bawal po ang bobo at tanga dito sa NBI. Maraming salamat po. Pagkatapos pagsabihan nitong si Mike Defensor na bobo at tanga, itong ating NBI chief, si Attorney Melvin Matibag, naku po, napakatindi po ng rebat nitong si Chief Melvin dahil nga po
talagang ito po yung nakabase sa mga ebidensya at naku, ang tindi ng pagkakasoplak dito kay Mike Defensor. Ang hindi yata alam ni Mike Defensor kapag ang NBI po ay gumawa ng kaso, airtight ito. At siguradong ikaw ay mataas ang probability ng conviction. Dahil ayaw po nila ng mga basurang kaso, ayaw po nila ng mga masasayang lang ang kanila pong mga ginawang investigasyon. Kaya nga po ito syempre si Mike Defensor, kokontrahin na lang niya kung ano ang sinasabi nitong si Chief Melvin Matibag. Pero wala pong kahit ano man lang na katotohanan ang lahat ng mga ibibintang nito kay Chief Melvin. Siyempre, para sa kanya, bobo at tanga ang kanyang mabibitawan lamang na salita laban dito kay Chief Melvin Matibag. Kasi nga, wala naman siya maibabala. Ano ang kanya maisasagot? 'Di ba? Kotindaak yung KTV bar na nag-ooperate as isang burikatan. Bembangan. 'Di ba? Buti sana kung walang ebidensya o video etong si John Consulta na on the spot nandoon ang mga parokyano, andun ang mga kababaihan, meron pang kasamang yung tindera. Tindera ng tilapia, nandun din. Di ba saka yung mga kababaihan po na yun mismo na nasave doon, sila mismo ay magwi-witness laban dito kay Mike Defensor at laban dito sa kanilang pinapasukang KTV Kuno. Kaya nako, puro na lang ganyan sasabihin ni Melvin Matibag na puro ganyan na lang sasabihin ni Mike Defensor kay Melvin Matibag. Bobo at tanga. Kasi nahuli siya. Yun na lang yun. Wala na pong ibang bukang bibig na sasabihin kundi puro ganyan po ang ibabato nitong si Mike Defensor. Ngayon sagutin na lang niya sa korte to. 'Di ba? Sagutin na lang niya sa korte at kanya na lamang itong harapin sa korte dahil nga syempre antibay po ng ebidensya. Pati yung sinasabi niya miyembro ng gabinete at senador. Wala ring katibayan. Nasoplak din siya ni Matibag at sinabi nga na doon sa mga papeles na nakuha nila sa SEC at sa LGU ng Pasig, walang ibang may-ari ng Clip Point kung hindi ang pamilya ni Mike Defensor. Wala doong nakalagay na may kasosyong senador, may kasosyong nasa gabinete ng ating Pangulo. Diba? At ito pa isa, kahit na may kasosyo pa yan dyan na senador o gabinete ng ating Pangulo, kung may ginagawang illegal, etong mga taong ito, sangkot sa mga paggawa ng illegal, tingin nyo ba hahayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makaligtas yan sa mga asunto? Hindi. Paparusahan din yan. Yan ang sigurado dyan. Yan ang totoo dyan. Ang ating Pangulo, galit sa kurakot, galit sa mga masasamang loob, galit sa mga gumagawa ng katarantaduhan. Kaya sigurado ko, mapaparusahan ang lahat ng sangkot dito sa negosyo ni Mike Defensor. Kahit sino ka pa. Dahil ang ating Pangulo, patas sa lahat ng kanyang mga tauhan at kanyang mga kababayan. 'Di ba? Nakita na natin kung gaano po kaseryoso ang ating Pangulo sa kanyang trabaho at sa pagkontra po at pagsagot sa korupsyon. Nakita na natin 'yan, na issue nga lang si Rodriguez, 'di ba? Si Vic Rodriguez na issue lang sa isang katarantaduhan. Sinibak agad ng ating Pangulo.
Na ano pa lang yun, na issue pa lang dun sa importation ng asukal. Kaya ito pong ating Pangulong Bongbong Marcos, makakaasa tayo kahit sino pa yung senador na yan o gabinete niya na sinasabing kasosyo ni Mike Defensor, mapaparusahan yan. At hindi papayag ang ating Pangulo na makalusot kahit patauhan niya yan o malapit sa kanya. Nakita na natin ang ebidensya dyan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.